Talagang minsan, if you are sensitive enough, makikita mo na mararamdaman mo na hindi ito, kahit nag-prepare ka na ng matagal, yun lang kasi yung bandang huli na, doon ko piniprint ko ano yung ibibigay na message sa kongregasyon. Pero doon nagkaroon ng problema yung printer. Kaya nung medyo nagawa na, pero ginamit yung old computer. Ito yung binigay sa akin ng Panginoon. Actually, narinig na natin to, pero sabi nga, wala tayong rason upang magpatuloy tayo sa mga gawa ng kalaban na pinupukol sa atin, di ba? Dahil hindi nagkulang ang ating Diyos sa pagpapaalala sa bawat isa. Siyempre, ito'y lahat ay nanggagaling sa kanyang salita. Amen? So, tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po sa araw na ito, God. At binigyan mo po ulit ako ng pagkakataon upang magamit mo at mai-relay ang iyong mensahe ngayong umaga sa bawat isa sa amin, God. Maraming salamat po. Dalangin ko, Lord, ang iyong banal na Espiritu ang manguna sa akin. Lord, i-cover mo ko na yung mga pakpak na ikaw lang ang makikita, O God. Ito pong aming nais, ang mag-glorify ka sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Ama, in Jesus' name. Amen. Amen. Kung titignan po natin, tatanong ko lang po, sino po sa atin yung nung bata pa, mayroong mga pangarap sa buhay? Amen. Ito po ba ay naalala niyo pa? Amen. Praise the Lord. Wala pang may Alzheimer's dito. So, kung titignan po natin, nung bata pa tayo, nangangarap tayo, pero minsan na, nararamdaman niyo ba na medyo nagiging komplikado? Dahil sa kabataan natin, hindi pa natin masigurado ano ba yung gusto natin sa buhay natin. Pero patuloy tayo nangangarap. Amen. Ngayon gusto natin nangangarap tayo na pag dumating yung panahon na yung ninanais mo na karir ay magpasayo. Amen. Ninanais mo na pagdating ng panahon, yung inaasam-asam mo na sweldo ay makakamtan mo. Di ba? Dumating din yung time na yon na nangangarap ka na sana magkaroon ako ng isang asawa na maganda. Pinangarap niyo ba yun, Tatay Andoy? O tingnan nyo, natupad. Di pa sumasagot. Praise God! Amen! I believe pinangarap din ni Pastor Morgan yun. Ngayon, pinangarap nyo din na magkaroon ng isang ideal family. Diba? At pinangarap nyo din na magkaroon ng isang magandang buhay. Kung babalikan natin yung araw na yun, para pag minsan pagka naalala natin, kahit matanda na tayo, meron pa mga bata dito, kahit kami mga seniors, parang bumabalik na malinaw pa yung mga pangarap natin sa buhay. Diba? And ang sarap mangarap. Actually, libre naman eh. Diba? Walang bayad. Tapos, nung bata tayo, hindi tayo makapaghintay na tumanda na tayo para na-experience na natin yung mga pinangarap natin. Diba? Pero wala sa isip natin, nung bata pa tayo, na sa ating pagtanda ay masasaktan tayo. Diba? Wala sa isip natin na akala natin puro fun lang, puro kaligayahan lang. Pero hindi natin naisip na iiyak tayo. Diba? Dahil sa sama ng loob. Pero meron din umiiyak tayo dahil sa kaligayahan. Amen? Wala sa isip natin na we will end up in a family na punong-puno ng problema. Sabi nga ngayon may gera sa Middle East, pero hindi natin alam. Sa loob ng pamilya, may nangyayaring gera. Hindi nagkakasundo ang magkakapatid. Actually, most of the time,
ang pinag-aawayan nila ay yung mga ari-arian. Di ba? Na wala sa isip natin na darating ang Panginoon, na darating sa buhay natin na mababalitaan mo na yung kapatid mo may sakit, yung anak mo may sakit, yung nanay mo may sakit. Di ba ang sakit nun? Dahil ang iniisip natin nung bata pa tayo, puro saya, puro saya. Lalo na pagka may dumating na balita, wala na ang nanay mo, namatay na. Di ba? Ang buhay nga ay talagang punong-puno ng pain and suffering. Kasi noon, we're looking forward doon sa mga araw na hinihintay natin na magiging masaya tayo. Kayo ba, inisip niyo ba, ng pagdating ng ganitong panahon, magtatrabaho kayo sa isang pamilya? Naiiwanan niyo ang inyong pamilya at magtatrabaho kayo sa malayong lugar. Hindi niyo inisip yan, pero may nangyari. But I believe in everything, God has a purpose. Amen? Ngayong matanda na tayo. Maputi na yung buhok natin. Hindi lamang ang mga kalalakihan ang nawawalan ng buhok, kundi pati ba tayo mga babae, luminipis na yung buhok natin. Amen? Minsan, merong araw, merong gabi na wala tayong tulog. Merong araw na hindi man lang nakikita sa atin yung mga ngiti. Di ba? Dahil sa sakit na dinadanas natin. Ngayon, alam na natin kung ano ang buhay dahil may isip na tayo. Di ba? Lahat po ba tayo dito may isip? Baka kung meron eh. Now we know, yun nga sinabi ko kayo na, alam na natin kung anong buhay ngayon. Kung masaya, masaya. Kung hindi, hindi. Kasi nung bata tayo, ang alam lang natin, puro kasayahan. But, itong kaalaman natin na nanggaling mismo sa mga experiences natin. Kasi kung wala kang na-experience na gano'n, hindi mo malalaman kung ano ba yung buhay ngayon. Meron po ba tayo dito sa atin na hindi naka-experience ng gano'n? Na hanggang ngayon hindi pa alam kung ano ang buhay na nangyayari ngayon? Meron po ba sa atin? Lahat po naka-experience. Lahat po naka-experience. Lahat po naka-experience. Praise the Lord. Kasi po, the knowledge gives us a certain power of living. Natitiyak na natin ang kapangyarihan ng mamuhay. Di ba? Alam niyo po, sa mundo ngayon, ang knowledge is power. Pag wala po kayong knowledge, wala kayo. Amen? Wala kayong kakayanan. Kaya po dito sa mundo, sinabing knowledge, kahit po minsan wala kang pinag-aralan, pero ang tangkad mo, marunong kang mag-basketball, ang galing mo. Diba? May knowledge ka. Kasi hindi naman lahat ng nakagraduate may knowledge. Diba? Minsan, baka kuha lang ng diploma, it's okay na. Pero ang importante, sabi nga, knowledge is power. Pagka may knowledge ka, matangkad ka na, ang galing mo pang mag-basketball, wow, magiging milyonaryo ka. Diba? Ang dami ngayon, sa paglalaro ng basketball, naging milyonaryo na. Ang dami ngayon sa football, nagiging milyonaryo na. Sikat na sikat pa. Pinagsisigawan sila, binibigyan ng parangal. Diba? Pagka marunong kang umarte, kahit hindi ka nga maganda nagiging artista ka. Diba? Oo. Maraming mga, especially sa Pilipinas, kahit sa Amerika, kahit sa anong lugar, hindi sila kagandahan, but they have the knowledge to act. Nakakakuha sila ng award. Diba? Mga Oscar, sa FAMAS, sa Uliran Award. Kaya, knowledge is power. And those who know the most about yung engineering, pagka engineer ka, talagang matinig kang engineer, talagang kikita ka. Those who know best how to convince yung people, di ba? Nagiging successful, especially yung mga lawyers. Pagka matinig kang, sabi na, abogado de campanilla, talagang marami kang perang makakamtan.
Pag marunong ka sa sales, marunong ka mag-convince. Ako noon, asawa na ba tayo? Ano na kami? Nung hindi pa kami, bago pa lang kami mag-asawa ni Pastor Morgan, pumasok ako sa insurance. Yung encyclopedia. Talagang magaling ako magbenta, especially sa mga kamag-anak ko dahil hindi na makahindi, bumibili sila. Kaya kumita rin ako doon. Kaya, siyempre, hindi kailangan natin talaga eh. Especially ngayon, Kristiyano tayo, dapat marunong tayong mag-convince. Amen? 2,000 years ago, knowledge was also very important. By the time ng Christian church, sa Greece, maraming mga genius na tao, maraming mga philosophers, kagaya ni Socrates, Plato ba o Plato? Plato na lang. Pag nasa Amerika ka, Plato. Pagka nasa Pilipinas ka, Plato. Hindi pinggan na pangalan to ng isang philosopher sa Greece. Naalala ko noon, pumunta kami, bago pa lang kami sa Amerika, pumunta kami ng grocery. Sabi ko, do you have, ano ba yun? Andes? Sabi niya, what? Andes? Do you have Andes? I'm sorry, we don't have that. Andes, you don't have? Sabi ko, the green chocolate that is green. Oh, angels. Ganun kami sa Amerika. Sabi ko nga, may squirrel! Sabi ng pamangkin namin, Auntie Cora, not squirrel, squirrel. Marami nating matututunan. Kaya yung Plato. So, nung panahon po na yon, sa kanilang lugar, knowledge was power. Talagang, ano po yung mga tao doon. Sabi nga, talagang pinalaki ang mga tao sa Greece in this culture of knowledge. And then, ini-enjoy naman ng mga tao yung pagiging Roman citizenship. They enjoy Greek and Roman culture. The Christians living there would have certainly felt the pressure. Oo nga, ang mga Kristiyano doon, napipil nila yung pressure. Kasi hindi sila maka-fit dun sa culture ng knowledge at saka yung status nila, at saka yung power nila. And besides those pressures, the early Christians faced plenty of pressure from the Jews. Kasi ang mga Jews noon, they acted as if mas magaling sila kaysa Gentiles because they were of the line of Abraham. They were circumcised. They followed Moses' laws. They treated the Gentile Christians like na hindi sila masyadong importante kasi wala sila noon ng same knowledge at saka status ng mga Jews. Ganun po yun noon. So Apostle Paul couldn't have disagreed more. He was a Jew who was of the line of Abraham, who had been trained intensely as a Pharisee. He also had the privilege of being a Roman citizen. He likely was fluent. Ang galing ni Paul noon. Fluent siya sa Greek, Latin, Hebrew, Aramaic, and more. Ang dami niyang mga languages na alam na sabihin. Paul had knowledge. Talagang marunong siya, matalino siya, and Paul had status. May status siya doon sa nung panahon na yon. And by worldly standards, he had this power. Makapangyarihan siya noon. He was the cream of the crop. Tama ba the Jew? Every one of us makes choices. Totoo, di ba? Bawat isa sa atin may pagpipili. And the way choice works is that it turns us around and define who we are as a person. Kung ano ang pinili natin, yun ang magdi-define sa atin bilang tao. Every decision that we make, it counts. Sabi nung, pag naniwala ka kay Kristo, will cost your life. Diba? Ba't mo gagawin yun? Pero it will cost your life, maniwala ka kay Jesus. Diba? Ganun ang katwira ng mga tao. Pagka naniwala ka kay Jesus, kailangan ready kang i-give up lahat ng ari-arian mo. If you really want to follow Jesus, ready ka na i-consider mo ang lahat ng iyong ari-arian, ang iyong talino, ang family mo.
para kay Kristo. Kaya niyo ba yun? Pero merong mga namang tao noong unang panahon na ayaw nilang maniwala kasi merong mga tao na pag nag-quit sa kanilang trabaho, they're looking for something na mas higit pa doon sa dati nilang trabaho. Mas malaki ang sweldo, di ba? Meron ding mga dalaga noon, siguro pumili na sila na mag-aasawa na lang ako para magkaroon ako ng partner sa buhay. Sabihin, meron kang ilolos para sa iyo, kagaya nitong yung tao na pinabayaan niya yung trabaho niya kasi merong isang trabaho na papalit na mas maganda. Di ba? Ngayon, yung isa naman, siguro na sa pagiging single, so pinili niya na mag-asawa pero meron siyang pero hindi siya nag-iisa, para hindi siya nag-iisa. Paul made such a choice and he now see the world very, very differently than what one he saw. May pinili siya na nakita niya na ibang-iba ito nung dati niya. So basahin natin ang Philippians 3:8-11. Sabi ni Paul, "Indeed, I count everything as loss." If you please read with me para maano yun, okay? "Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ, Jesus my Lord. For His sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes from the faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. That I may know Him and the power of His resurrection and may share His sufferings, becoming like Him in His death, that by any means possible I may attain the resurrection from the dead." Sa Tagalog po. At hindi lang yan, para sa akin, ang lahat ng bagay ay walang halaga kung ihahambing sa di mapapantayang halaga ng pagkakilala ko kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Itinuturing ko ng basura ang lahat bagay, makamtan ko lang si Kristo at ako naman maging Kanya. Hindi na ako nagtitiwala na ako'y magiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananampalataya kay Kristo. Ang pagiging matuwid na ito ay kaloob ng Diyos dahil sa pananampalataya. Nais ko ngayon na higit pang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng muli pagkabuhay, makabahagi sa mga paghihirap niya at pagtulad sa Kanya sa kamatayan niya. Sa ganoong mabubuhay akong muli, hari nawa. Amen. Nung pinabasa po natin to, meron po bang pumasok sa dibdib yun na, oo nga kasi hindi tayo makakasunod sa ating Panginoon kung merong mga bagay-bagay na nakakasagapan. Diba? Actually, yung mga bagay na yun, minsan, talagang may mga pagpapala na nanggagaling sa Panginoon, di ba? Pero ang nangyayari sa atin, yung mga pagpapala yun, nagagamit natin sa hindi tama. Sabi nga, binibigay na laging example, humihingi ka ng kotse, binigay ng Panginoon. Ngayon, Linggo, araw ng pati-celebrate ng araw ng Panginoon, di ka makaalis. Kasi maglilinis ka ang dumi-dumi ng kotse mo eh. Tapos, hindi ka rin makaalis. Baka mamaya pagdating mo, wala na yung kotse. Diba? Ganun, kahit bahay, ang ganda-ganda ng bahay mo. Pinagpala ka ng bahay, ang ganda-ganda ng bahay. Pero hindi ka makaalis dahil hindi mo maiwanan ng bahay mo. Diba? Diba? Amen! I believe na nangyari na rin sa buhay natin na yung mga importanteng bagay sa buhay nung tayo nakakilala. Siguro hindi natin masasabing lahat. Nung tayo makakilala sa Panginoon,
Maraming bagay na hindi nawala na ng saysay sa atin. Totoo po ba? Yung bang wala ng appeal, wala ng taste. Amen? Di ba? Di ba meron sa atin dito, Sunday, umaga, nakahanda na. May tumawag, sama ka sa akin, may party. Alam mo, matitikman mo lahat ng mga pagkain Pilipino. Halika na, sama ka na. Kaso talagang nangyari na gusto niyang sumunod sa Panginoon eh. Di ba? Hindi nangyari yung pag-imbita sa kanya. Mas inuna niya ang Panginoon. Amen? Nawala na ng appeal sa inyo yung pag-imbita ng mga ganon. Di ba? Nawala na ng taste. Mas masarap kumain ng salita ng Panginoon. Amen? Kaysa sa mga, mamaya, minsan, karamihan sa pagkain ng Pilipino, puro matataba. Tapos sisisihin niyo pa yung mga nag-imbita sa inyo. Meron time, may nag-imbita sa amin. Nakita ko puro taba. So pinili ko, syempre, si Tito Morgan yun, dahil nga yung history, tinignan ako ng napahiya ako. Kasi siguro sinampat pinipili nito. Grabe mo. Tinignan ako ng masakit nung nag-imbita sa... Hindi naman yung nag-imbita yung anak. It's okay lang. Paul thought that everything that he had before was gain. Akala ni Paul before kung anong meron siya ay parang gain. Pag sinabing gain, parang positive sa buhay mo na isang makakapagpadagdag sa iyo sa personalidad mo, di ba? But now it was all lost because he got something better. Amen. Amen. Kayo ba, hindi kayo nagsisisi na hindi nyo napaunlakan ng kaibigan nyo? No. Praise the Lord. Paul assigns value. Actually, binigyan ng halaga yung sa limang area ng buhay natin na nanggagaling sa Panginoon. At ito po yun, limang area sa buhay natin. Unang-una, knowledge of Christ. Diba? Nagkaroon tayo ng knowledge of Christ. Sabi niya, kayo tatanungin ko. Ay, sabi nga sa salita ng Panginoon, Jesus himself spoke about this. This is in John 10 verse 14. I am the good shepherd, I know my own, and I am known by my own. When Jesus prayed to the Father in John 17:3, and he said, this eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Kayo, how did you get to know God? Paano nyo nakilala ang Diyos? Walang nakakaalam? So wala pa pong Kristiyano dito. O bakit nyo po nakilala ang Panginoon? And then? Our God is alive. Dapat tayo ay ang ating Diyos ay buhay. Kaya tayo ay buhay. Nag-breakfast na kayo? Ay, prayer and fasting! Naku dapat pagka nagpa-fast kayo para sa Panginoon, mas malakas kayo. Diba? Huwag kayong parang kagaya ng mga Pariseyo na nagpa-fast, na parang gano'n, nagtatago. Dapat kahit nagpa-fast ang isang tao para sa gawain ng Panginoon, dapat alive. Amen. Amen. Praise the Lord. So, paano nyo nakilala ang Diyos? Dahil may nag-share at doon sa pag-share na yon, tinanggap niyo siya bilang Panginoon tagapagligtas ng buhay niyo. Naniwala kayo sa ginawa niya, kaya kayo ay na-born again. Amen. So ang nanay niyo, tatay niyo, kilala niyo din. Amen. Sino mas kilala niyo, nanay, tatay niyo o Panginoon? So, bakit nyo nakilala ang nanay nyo, ang tatay nyo? Oh, praise the Lord, Sister Tess, mas maganda yung tama yan.
panatilihin mo ang boses mo ay... Oo. Praise the Lord. Kung nagagawa ni Sister Tess yun, magagawa niyo din. Praise the Lord. Amen. So, officially, you met your parents when you were born. Hindi niyo pa siya kilala dahil baby kayo, pero alam niyo, pero meron pang mga pagkakataon din, kapag kalalabas lang, ibang magulang na yung kumuha. Di ba? May mga pagkakataon, kagaya ng kapatid ko, may inang, sa bagay alam niya na naman, tsaka hindi naman siguro siya nanonood ngayon. Kasi, umampun yung kapatid ko, paglabas ng bata, niregister na sa pangalan niya. Tsaka alam niya na naman yun. Tsaka malaki na siya. So, alam natin, dadating ang panahon na malalaman natin na pag medyo may isip-isip na tayo, nanay pala natin siya, tatay pala natin siya. Yun ay dahil pinanganak tayo physically. Pero nakilala na natin ang Diyos nung pinanganak tayo spiritually. Diba? Sabi nga, Jesus said you must be born again. And our first birth is physical and our second birth was spiritual. That brings salvation. And this was enable you to know God. Amen. Did you know that in the New Testament, there are two words of knowledge? Ang isa is knowledge of facts. Ito ay malalaman natin. Parang sa eskwela, marami tayong nalalaman. Di ba? Natututunan natin yung mga bagong kaalaman. Di ba? Ngayon, meron ding yung second knowledge, ito yung experiential knowledge. Experience yung na-experience mo. Kagaya ng nanay mo, na-experience mo yung relationship niya. Relationship mo sa nanay mo, sa tatay mo, dahil lagi kayong magkasama, paggabi, magkatabi kayo natutulog. Pagka umaga, nakahanda na yung breakfast para sa inyo. Yung relationship nyo, na-experience nyo, ayun yung kaalaman, knowledge of experiential. Ganun din sa Panginoon. Di ba? Habang nakakasama natin lagi siya, sabi nga kasi kasama natin siya eh. Hindi niya tayo iniiwanan, hindi tayo pinababayaan. Na kahit anuman mangyari sa buhay natin, anuman ang dumating sa buhay natin, anuman ang sitwasyon natin sa buhay natin, kasama natin ang Panginoon. Di ba? Kaya nagiging close yung relation natin sa Panginoon. Na ba yung isang momento lang na ay Lord, di ba? Na-experience niyo ba yun? Yeah, amen. Amen. Kasi dapat maging kayo, proud kayo na na-experience nyo ang Diyos. Diba? Na kahit saan kayo magpapunta, minsan may malaglag lang, ay Lord, sorry. Ako nga yung washing machine na pagka naglalabat, tugtog gumanon. Sabi ko, ay sorry Lord, kasi baka hindi ko nakita na mayroon palang ganyan-ganyan. Sabihin, kahit naghugas ka ng pinggan, parang yung maano ka lang, maalala ka lang, oh nga Lord, I thank you Lord. Ganun ba kayo? Amen! Hindi man siguro, pero hindi ko naman sinasabing gawin nyo to. Hindi naman siguro yung time na lagi kang andun sa sulok, nagpe-pray ka, na nagdadalang hati ka, umiyak ka sa Panginoon, ganyan. Hindi naman yun, sabi niya, pray continuously. Amen. Hindi yung, doon ka lang, dapat tayo mo, wala na. Ibig sabihin, kahit anong ginagawa mo, kahit saan ka, andun ka, nakikipag-communicate ka kay Lord. Ganun ang gusto ng Panginoon. Pray without ceasing. Yung pagsabi mo lang na, Lord, I love you. You're praying, you're communicating with God. Tapos may madidinig mo. In a sweet, small voice, mahal din kita, anak. Diba? Kanta nun eh. Tapos yung paglagi mong kasama yung pagtitiwala mo, lumalago. Lumalago sa Panginoon. Pananampalataya mo, lumalago. Na ano man ang dumating, minsan nagkakamali ka, naalala mo kagad ang Panginoon. Nagkamali ka, naalala mo na hindi mo na-please si Lord. Ando ka kagad ng Lord, sorry. Sorry. Ngayon, ang susunod, number 1 is knowledge of Christ. Pangalawa, yung position in Christ.
position natin sa ating Panginoon ay secured. Alam niyo po ba yon? It's secured. At at saka tayo mga believers, we are eternally identified with Jesus. Sa kanyang crucifixion, sa kanyang kamatayan, sa kanyang libingan, at sa kanyang resurrection. Amen? We are eternally identified with Christ. We died with Him, we buried with Him, we raised with Him, at ginawa niya tayo new creations. Accepted, justified, and sealed. Position in Christ is not earned. Hindi po natin ine-earn yung position natin kay Kristo. Hindi po yun dahil gumagawa tayo na mabuti, gumawa naman ng ganito, tumulong ako sa ganito, ganyan-ganyan. Yun po ay, hindi po yun. Ito ay given. And it's only by grace. Amen? We freed from the power of the old nature, and we are now seated with Jesus in the heavenly realm, sharing in Christ's victory. Kaya ngayon po, dapat po tayo, hindi naman po tayo magyayabang, kundi we can declare na tayo ay anak ng Diyos. We are children of God. Amen? We are saints. God set apart God set apart us as God's private property. We are joint heirs, destined to inherit with Christ. Ngayon po, kung nararamdaman niyo po minsan, kawalan kayo ngayon, walang pera, walang huwag po kayong malungkot. Pagdating ng panahon, ang laki ng manang mamanahin natin. Amen? Nakasama natin kung ano yung mamanahin ni Kristo Jesus, ganun din po ang mamanahin natin. Kasi we are the adopted child of God. Ang adopted po ay pareho lang doon sa tunay na anak. Masaya po ba kayo? Amen! Praise the Lord. We are justified, redeemed into God's family, and seated with Christ. Amen. And when the time comes, you cannot be with God by yourself, but with Christ. You can because you are in Christ. To be in Christ means that when God looks at you, He sees Christ in you, in me, in us. God doesn't see anymore your imperfection, your failures, and your sins. He sees the Savior who died for you. Amen. The Savior who died for me. Amen. The Savior who died for every one of us. Amen. Pangatlo po yung righteousness with Christ. Ito, what is righteousness? It's to have right standing before God, or to be right with God, or being accepted by God. As Pharisees, nung pong panahon ni Paul pa, yung dati, Paul had believed that righteousness before God could be attained through diligence. Akala po niya, yung righteousness ng Diyos, ma-attain niya sa pagiging diligent. Amen? In keeping the law of Moses. Because no man could actually keep the law of Moses. The Pharisees had developed tradition by which they could fool themselves into believing that they were actually fulfilling the law. Unless they came to a realization of their self-deceit and rejected it, they had no hope. Yun ang nila. For that reason, Jesus was very direct with them and called them what they were. Ano ang tawag ng Panginoon sa mga Pariseo? They were called hypocrites. Hypocrites who loved the attention of men. So they prayed in public so they could receive the accolades of men instead of actually talking with God to receive from Him. Marami pa rin sa mga ating mga Kristiyano na pinapakita nila na yung iba yung purpose. Iba yung purpose for them na sumikat. Diba? Pag ganun ang puso natin, actually, nalulungkot ako dahil maraming mga great evangelist na minsan ganun ang nangyayari. Hindi na yung galing sa Diyos ang sabihin, sila na ang napupuri, sila na ang naitataas, sila na yung nabibigyan ng parangal. Hypocrite
Hypocrites who were quick to judge and condemn others. They can easily judge at mag-condemn ng tao. But hindi nila kinukonsider yung kasalanan nila. Amen? Hypocrites who carried out Old Testament laws such as tithing. Hindi ko po sinasabing huwag kayong magbigay ng tithes. Kung babasahin po natin yung Matthew 23:23, sinabi po dito, even to the fine detail of giving a tenth of their spices, but neglected important aspects of the law, such as justice, mercy, and faithfulness. Kasi po, marami pong mga, especially minsan yung mga may kaya, nagbibigay ng tithes. It's okay, nagbigay naman ako ng tithes, hindi na ako a-attend. Tapos nagiging, sila sa ibang tao. Akala nila yung pagbibigay ng tithes, enough na. No. Ang gusto ng Diyos sa atin yung kabuuan natin. Bawat area ng buhay natin. Hindi lang yung bulsa natin. Amen? Sabi nga, pero sinabi to sa 2023, kulang nga tayo doon. Yung justice, yung mercy, and faithfulness. But don't neglect the former. Yung ba yung sinabi ng, di ba? Huwag kalimutan yung ginagawa mo dati, yung pagbibigay ng tithes. So kasi po, ano lang po ako, yun ang sinasabi ng mga ng mga iba ngayon na wala na naman sa New Testament ang tithes eh. Sa Old Testament lang yun. No. There are things scripture sa Old Testament na hindi na natin ginagawa ngayon. Kasi sabi nga before, the wages of sin is death. Pero ngayon, hindi na. Kasi binayaran na ng Panginoong Jesus. Diba? Kaya lang binabalikan natin yun dahil nakita natin even before, doon sa Old Testament, pinoprophesy na yung pagdating ng ating Panginoon. Diba? Kaya, tapos sinabi pa, hypocrites who carefully practice ceremonial washing so as not to become defiled, but whose hearts were already defiled by robbery and self-indulgence. Hypocrites that would give public praise to God, but their ears were far from Him. Diba? Sabi na, ay, praise the Lord, hallelujah, ganyan. Pagka nandun na, nasa private, mo na, iba na. Diba? Yan ang mga hypocrites. Paul spent his whole adult life to manufacture a righteousness before God. He tried to get right with God by keeping the rules, by leaning on his religious heritage, by practicing as a Jewish Pharisee, but he failed. At doon sa Damascus Road, where Jesus introduced Himself to Paul, na-experience niya nag-umpisa siya doon na makilala niya ang ating Panginoon. Amen? And through that Damascus Road experience, made Paul realize that failure. Amen? Ising pa po ba kayo? Konti na lang po ito. He found out that true righteousness cannot be produced. Hindi pwedeng i-produce ang true righteousness. Ito yung righteousness ng Diyos. It must be provided. It is an attainable goal. It is not by working. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:21, God made Him, Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. And Isaiah 64:6, but we are all unclean thing, and all our unrighteousness are like filthy rags. All fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, have takes us away. Grace is what God is giving us that we don't deserve, was to know Jesus as deeply as was human possible. Fellowship with Christ. Susunod po doon. Paul didn't come to a point where he felt, I have enough of God. Masasabi niyo ba yung I have enough of God? Yung bang parang sabi mo na punong-puno na ako ng Diyos. Kasi si Paul, gano'n na yung puso niya sa Panginoon. But he still wants to know more. More and more about God. Kasi minsan sa atin, parang akala natin,
matured na tayo. Marami na tayong anak. Pero, huwag natin kalimutan. Pero huwag natin sabihin, pag nagkamali tayo, anyway, no one is perfect. Hindi po dapat natin katwiran yun because ulitin ko po muli, God wants us to be perfect. Because our God in heaven is perfect. Amen. At it's not impossible dahil may buhay tayo ni Kristo. Amen. For one thing, Jesus had told Paul that he would suffer for his mistake. Kasi si Paul, ang dami niya nang naranasan. Diba? Andun yung na-shipwreck siya, andun yung nagutom siya, andun yung naranasan niya yung napakainit, napakalamig, naranasan niyang makulong, naranasan niyang makagat ng mga makamandag na ahas. But siguro kung sa atin nangyari yun, ayoko na. Ganito pala. Pero si Paul, yun ang nagdala sa kanya para lalong lumalim ang relasyon niya sa Panginoon. Praise the Lord. Alam niyo po kung maalala ko, konti na lang anong oras na. Alam niyo po, nung nasa Saudi po kami, doon po kami kasi naging na-born again sa Saudi Arabia. Dumating yung time na si Pastor Morgan, ang pastor na rin doon, pinasok kami ng mga otoridad. 2 weeks old pa lang akong nakakapanganak kay Agape. Ngayon, praise God, ang pumasok mga pulis, yung mga hindi mga mutawa. Kasi pagka mutawa ang pumasok, talagang lahat wawa sa akin. Yung instrumento, wawa sa akin yan. Ngayon, nung pagkato, kasi every afternoon, sinusundo ni Pastor Morgan si Pastor Paulo sa school. And then pag kumatok sa pinto, nakita ko may mga pulis na kasama. Ako, kinabahan ako. Pero hawak-hawak ko si Agape kasi 2 weeks old pa lang si Agape noon. Ang mga pulis, very lenient sila pagka-family. Hindi naman sila So, ang ginawa, yun, nag-ring ang phone, sasagutin ko sana, no, don't answer the phone, no. Ganun sa akin. Hindi, inayaan ko na lang. Tapos hanggang sa pumanik sila sa taas, ando sa taas yung library. Ngayon, kinuha lahat ng andon, kinuha lahat. Merong isang magandang Bible. Sabi ni Pastor Morgan, can I have this for my wife? Di ba that for your wife? No? Sabi, for my wife. Tapos, binigay. Tapos, nung papasok sa loob ng bathroom si Pastor Morgan, nagsunuran yung ibang pulis. Sabi nung pinaka-general ba dyan? Kapitan, sabi, no, just let him go. Mindset. Baka naman, may sasama sila doon, meron pa ng plano. Ngayon, praise God, nung gabi merong in-depth teaching. Hindi namin pinigilan yung mga kapatid na pumunta. So, sinama si Pastor Morgan sa headquarters. Pero ako, minakabahan ako talaga. Kasi isipin mo, kasi lahat, kung sana pa uuwiin lang di ba? Hindi, minsan kinukulong nila. Kasi yun ang pinakamasakit sa kanila na you can practice your own faith sa Saudi. Pero ikaw lang mag-isa, not by group. Kasi kami, minsan inaabot kami na more than 300. Kasi meron parang CCTV sa taas para nakakapanood yung iba. Lalo na pag kami okasyon. At iba-iba kaming nationality. At most of them, sila mga sa embassy nila nagtatrabaho. Mga diplomat. Ganon. Kaya talagang praise God, nagdatingan yung mga kapatid, nagpatuloy yung Bible study, at ang salita ng Panginoon sa bawat isa, I will never leave you nor forsake you. Kaya noon, talagang si Agape, nung 2 weeks old, sabi ko, anak, you pray for daddy. Talaga, yung sagot niya, kasi dumating yung kasama na, dalawa kasi kami family dun sa Faith House. Dumating sila, ando kami sa kwarto namin. Tapos maya-maya, ang tagal kasi sabi ng police, no, only 10 minutes. Kasi sabi ko, dalhin yung husband ko. No, just for 10 minutes. Hindi nila ata alam yung 10 minutes. Maya-maya, 1 hour. Pero inaabot ng madaling araw.
Pero praise God na pinalabas si Pastor Morgan at wala kasi ako doon si Pastor Morgan na pag nag-istorya, nakapag-share din siya, nakapagtanong, bakit? So, ang dami namin, meron kami mga nakamtan. Meron kaming may mga nagpe-persecute sa amin. Merong sinasabing false teacher daw si Pastor Morgan. Ako nung time na yun, madali akong, minsan naapektuhan ako. Pero hindi nangyari na dahil doon, kami bumitaw sa Panginoon. The more na naging closer kami sa relasyon namin sa Panginoon, kasama namin ang aming mga anak, ang aming mga apo. Kaya pag may dumadating sa buhay niyong ganun, huwag kayong ma-discourage. God has a purpose. God has something greater. God has something better para sa mga buhay natin. Amen? Ito na lang po ang huli, resurrection and glory, at ito po ang pinakamaganda na binigay ng Panginoon, yung power na ipinagkaloob siya sa atin. Attaining the resurrection from the dead, Paul could seek this kind of fellowship with Christ because he was also confident of Jesus' promises. He did not want to risk that which was the most important aspect of his existence for a false belief. Paul could not attain to the resurrection of the dead if he was relying on his past heritage and efforts at works of righteousness. On the other hand, being one of those that would be part of the resurrection of the dead to eternal life was assured that he trusted Jesus' promises and received the righteousness from God by His grace through faith alone, apart from any works. First, there is that power of the resurrection. Amen? Amen. What does that mean? Ano ba yung resurrection power? At paano maikukumpara at kung paano natin madi-differentiate sa ibang klaseng mga power? Because this is what the New Testament tells us is the power of a believer in Christ. Diba every time na magko-communion tayo, nadidinig natin, kayo po ay namatay, ay pinako sa krus, namatay, pangatlong araw kayo'y nabuhay na muli. At yung pagkabuhay na muli ay nagbigay sa amin ng katagumpayan. Maging katagumpayan para sa anumang ibinabato ng kalaban sa bawat isa. Amen? It is a reason, Lord, who dwells within us. Yung power of a believer in Christ. It is a reason, Lord, who dwells within us. And we have that power which is able to do in us above all that we ask or think. According to that power which work in us, sabi ni Paul, this is the power of Christ's resurrection. What kind of power? It is power that is perfectly adequate for every possible circumstance sa buhay natin. It is confidently acting in full assurance that He is acting with us simultaneously and that risen power is ours. Amen. Nung naniwala tayo sa Panginoon, sa ginawa niya, tinanggap natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Sa atin na yung resurrection power. Kaya wala tayong dahilan para magmukbok sa isang sulok. We have that resurrection power. And ano ba yung uniqueness ng resurrection power? Pag babasahin niyo po yung gospel accounts, it is very clear that resurrection power is the kind that works when all hope otherwise is gone. Minsan akala natin, nawawala na tayo ng pag-asa. Diba? Kahit mga Kristiyano tayo, dumadating na sa atin yung, bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganyan. But huwag natin kalimutan, yung resurrection power ng Panginoon ay nasa atin na. Amen? Wasn't that true at the grave of Jesus Christ? Diba? All the hopes of the disciples, alam nyo, nung nilibing ang ating Panginoon, ano yung mga nangyari sa mga disciples? Nawalan sila ng hope. Para bang ang tingin nila sa langit ay ang dilim-dilim na, wala nang liwanag. And then, para bang yung bang wala na silang nakitang liwanag, yung pag-asa nila na wala na dahil namatay na si Kristo, na kanila talagang
tinitignan. Kaya paano bumalik sila sa old routine nila ng buhay nila. And then the resurrection, power ng Panginoon, nabuhay na muli ang Panginoon. And out of that despair and death, out of that hopelessness, there came the shining light of the resurrection that changed everything. Amen. Transformed the whole picture and moved them out of despair into the very heights of exaltation. That is resurrection power. Amen. You see, at the grave of Lazarus, sabi ni Martha, ang baho na. Parang wala na. That's about as hopeless as you can get. Pag nakita nyo, tatanggalin pa sa libingan, ilang araw ng patay, ang baho-baho na. But resurrection power said, Lazarus, come forth! And then he came forth. Amen. Praise the Lord. The resurrection power within us is power that turns defeat into success. Amen. It turns failure into victory. The sorrow into joy and despair into hope. At yan ang ginagawa ng resurrection power sa buhay natin. Amen. Alam niyo po, ito pong verse na I consider all things lost for the excellency of knowing Christ. Hindi man po ako noon, bago pa lang po kami noon. Nagbabasa po ako ng Biblia. Siyempre, bago ka pa, hindi po ba masyadong maintindihan. But through Pastor Morgan, nadinig ko po ito. Nag-sink in na sa akin. Na marami tayong bagay na dala-dala, na hindi natin maiwanan, hindi tayo makamove on dahil hindi natin maiwan yung mga bagay-bagay na yun. Pero if you really want to follow Jesus, if you really want to experience si Jesus, tanggalin mo yung mga balakid na yan. Yan ang nagiging balakid. Amen? Yes, number one, forgiveness. Kung meron kang puso na hindi mapagpatawad, bigay mo sa Panginoon. Surrender mo kay Lord. Tanggalin mo na yan, itapon mo na yan. Para makita mo, matutunan mo kung sino si Kristo, kung sino sa buhay mo, ma-experience mo ang kabutihan ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon. Kasi maraming balakid sa buhay natin. Then the last thing, becoming like Him in His death. What does that mean? The death of Jesus was the end of the old life of sin and self-pleasing. Does that shock you that I should say that about Him? Because there was no sin, no self-pleasing in His own life. But on that cross, He was made to be all that we are, sinful and self-pleasing, and then it was put to death. The cross was the end of that. To be made conformable unto His death means to accept that judgment and to refuse to let these things live any longer in our experience. That is purity. Or to use another word, it is liberty. Because for the first time, we accept this as being true. We are set free from our selfish, is-loving, luxury-seeking. We are free to be real men, real women, uncluttered, if you like. Ito ay nasa pagpipili mo pa rin. Kasi God gave us the freedom to choose. Amen? Hindi tayo ginawa ng Diyos na parang robot. Punta ka dito. Pupunta ka naman. Punta ka doon. No, God gave us the freedom to choose. Para malalong pagpinili natin siya, lalong maluluwalhati ang ating Panginoon sa buhay natin. Kasi kung sa atin lang, kung lalawin tayong robot, paano maluluwalhati ang ating Diyos? Amen? Praise the Lord. Ngayon po, may tanong po ako sa bawat isa. Alam ko po na ay meron pa pong karugtong. What a ministry. What a marvelous ministry among people the Apostle Paul had. Yet, it is freely offered to every believer in Christ, that power of resurrection that is constantly changing every situation from hopelessness to hope,
from sorrow into joy, compassion that endures patiently, and that purity which sets free from all the inner compulsion of selfish living and makes us instrument of His grace. Sabi ko nga kanina, this is not achieved by trying. This is not achieved by struggling. This is not achieved by striving. It comes as by a product of knowing Christ. Amen. Ito po ay produkto yung pagkakilala natin sa ating Diyos. Hindi lang kilala dahil marami tayong kilala. Pero hindi natin kilala lang natin yung labas. Pero yung kabubuan. Ang sinasabi dito yung relationship, yung close relationship natin sa ating Diyos. God is so faithful who has called you into the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. That's what the Corinthians, yan ang nakalimutan ng mga taga-Corinth na kaya ang nangyari sa kanila, because they forgot it, their church, kaya ang church nila was filled with weakness and division, schisms, scandals, and all kinds of disturbance. Ayaw natin mangyari sa katawan na kung saan tayo ng Panginoon nandun ang ganito. Dapat talagang ang bawat isa ay merong produkto na gawa ng Diyos dahil sa pagkilala natin sa Kanya, pag-obey natin sa Kanya. Ngayon, eto na. May tanong ako, na-evaluate nyo na ba yung buhay mo? Siyempre, pati buhay ko. Hindi naman ako na lahat tayo. Nasubukan nyo na ba to? Na naupo kayo, parang inisip nyo na lang, in-evaluate mo yung buhay mo sa harap ng Panginoon. Siguro minsan gawin natin to. O wag lang minsan. Siguro mas maganda mamaya pagdating nyo sa bahay. Ilista nyo yung mga ari-arian nyo. Ganun ba? Amen. Yung mga ari-arian nyo, yung background nyo. Kasi minsan, hindi lang yung magagandang background Yung mga hindi magandang background, nagiging sagabal din yun. Kasi binabalik-balikan mo pa rin yun di ba? Na nagiging hindi mo na i-consider na wala na, lost ka na, binigay ko na sa Panginoon ko nang kikilos dito, basta't ako, susunod ako sa Kanya kung anong gusto niya ipagawa sa akin. Di ba? Kahit hindi maganda, andun pa rin. Pati yun, sama nyo. Di ba? Things you think you could not do without. Para bang hindi ka makakagawa kung wala yun. The factors to which you look for respect, for advancement, and acceptance in the eyes of the world. Magagawa ba natin yun? Ano yung mga assets na yun? Mga background, mga pangalan, pamilya, pera, yung buhok nyo. Sabi nga ni Sister Abigail, Mami, kasi sa Hong Kong, ang mahal-mahal magpagupit din, magpagawa ng buhok. Ganito na lang gawin nyo, every 3 months, punta kayo ng Pilipinas. Actually, wala namang problema doon kasi may mga sales minsan. Pag naka-tsempo ka, magkano lang ang ano. Dito, pag nagpunta ka sa parlor, magkano. Di ba? Tapos minsan, magpapaano ka pa, di ba? Pero, hindi dapat maging problema yun. Yung ba, kaya nyong anihin yun? Na matitiis nyo na sa isang buwan, hindi kayo pupunta ng parlor? Pangalawang buwan, hindi kayo pupunta ng parlor? Pangatlo, pang-apat, pang-lima, 5 taon na, hindi kayo pupunta ng parlor? Sinabi nyo yan kay Lord, ha? Yung personality nyo, yung bang ugali nyo na hindi nyo alam nyo, ako meron pa rin. Pero praise the Lord. Talagang, kasi, dumating yung time na nagkakamali tayo. Dumating yung time nagiging impatient tayo. Yung magiging impatient tayo, isang maling gawa na yun before God. Hindi natin na-please ang Lord. Sabi nga ni Lord, dapat hindi tayo na-offend. Pero dumating yung time na yun. Pero because continuous ang pakikipag-communicate natin kay Lord, madali kang, Lord, sorry. Sakta na naman kita. Diba?
physical assets nyo. Yung ganda nyo. Diba? Minsan dumadating dahil sa ganda nyo. Hindi kayo makaalis. Baka pag wala kayong makeup, wala na yung ganda. Meron na offend sa akin noon. Kasi talagang hindi siya lalabas ng kwarto kung hindi fully makeup. Sabi ko, minsan naman pagpahingahin mo yung face mo. Medyo naging pakiilamera ata ako. Sumama ang loob. Pero nag-sorry naman ako, hindi naman. Nagkita nga kami noon tuwang-tuwa. Talagang binibisita pa kami lagi. Kailangan mo pa mag-sorry. Yan ang importante din, di ba? Ano ba yung 3 important Sorry, please, thank you. Sa isang Kristiyano, hindi dapat mawala yun. Minsan napakasimpleng salita, pero mabigat yun. Kasi minsan may nagbigay sa'yo, hindi naman Kristiyano, tinalikuran mo na lang, wala ka nang sinabi. Ang mapaano to, yan ba ang Kristiyano? Di ba? Sino ang naapektuhan doon? Siyempre, ang church din naapektuhan dahil dito ka umatend, di ba? Amen. So, write them down and see what it is you are counting on. Then remind yourself that as long as you depend, pagka nasulat nyo na, remind nyo yung sarili nyo. Remind yung sarili ko na pagka hindi ko binitawan to, pag hindi ko kinonsider na lost to, you cannot lay hold of the riches of God in Christ Jesus. Pagka inano mo pa yan, siniksik mo sa buhay mo. You cannot drink from this empty cistern and at the same time from the inexhaustible rivers of water that flow from Christ. There must be a flinging away of dependence upon these things, counting them as lost, trust, refused, glad to see them go. Dapat pagka pinalayas nyo na, tinapon nyo na, binasura nyo na, huwag naman yung parang ganyan pa kayo, parang hindi nyo maiwan, parang sayang naman to. Dapat masaya kang itatapon na for the excellency of knowing Christ. Amen? Then you are set free to lay hold of all that Paul experienced in Christ, which he calls the surpassing worth of Jesus Christ. So mga kapatid, nakahanda po ba tayo? Alam ko po na sa tingin nyo, akala nyo, wala na. Pero meron pa. Meron. Amen. So yun nga ang sinabi, yun nga ang pinag-usapan natin na umupo tayo. Evaluate natin ang sarili natin. Alam kong marami pa dyan. So, let's consider them all rubbish for the excellency of knowing Christ. At dito ay mag-gain tayo. Kahit na wala na yung mga sinasabi mong riches, yung mga ari-arian mo. Pero pagka tinapon mo yan, kapalit ng kaalaman para kay Kristo Jesus, mag-gain ka. Sabi nga ni Lord, muli, if you seek first the kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. Wala ka nang hahanapin pa. And all these things shall be added unto you. Hanapin mo lang ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran. Amen. Amen. Handa po ba natin gawin yun? Amen. Praise the Lord. Aba, maraming salamat po sa oras na ito, Lord God. Tunay nga na napakabuti mo, God. Hindi ka nagkulang sa amin sa paalala upang tunay nga na makilala ka namin ng gusto, mamahal ka namin ng gusto, masunod ka namin ng gusto, Panginoon. Salamat po at hindi ka nagkulang. Kaya Lord, sa umagang ito, sa iyo lamang namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan, lahat ng pagsamba, lahat ng kalwalhatian, sa pangalan po na yung anak na si Kristo Jesus, at ang lahat ay magsasabi ng Amen!
Praise the Lord. Shall we stand po? Let us pray.